for good pag hindi mo ginawa itong part-time habang nasa ibang bansa ka. I know sa lahat ng OFW, after work natin, anong ginagawa natin? Facebook, TikTok, nanonood ng gumigiling. Sumasayaw. Tama ba? Imbis na mag-waste ka ng time mo after ng trabaho mo, gawin mo maigi, DJ, itong opportunity na to. Gawin mo yung best mo, gawin mo yung part mo. Para mas mabilis ka makapag for good. Kasi kahit member ka dito na nasa ibang bansa ka, pag hindi mo ito ginawa part-time at hindi mo pinag-aralan yung negosyo paunti-unti, hindi ka pa rin makakapag for good. Tama ba? Yes. Kaya ako na nasa Qatar ako, ginawa ko siya part-time. And sa part-time na yon, after 3 months, naka-uwi ako for good kasi kumita ako. Ang kagandahan dito, sabi ko, kung kumita ako part-time, nung OFW ko, mas lalong kikita ako pag full-time ko. Tama o tama? Tama. Ayun po, since na ako muna yung nag-sacrifice, na gumawa ng paraan, ako yung nag-decide sa sarili ko na gawin yung negosyo. After 1 year doing the business full-time. Yan. Wala rin, ayan. Yung mother ko na pag-for good ko siya 2018. Ayan. So, dalawa na kami for good. I'm so grateful and thankful kay Lord at sa yung opportunity na to. Bakit? Siyempre, sino ba namang magpapa-uwi for good sa nanay ko? Ibang tao, kapitbahay, kamag-anak. Siyempre, mismong anak niya. Tama ba? Kaya sasabihin ko sa inyo, pag ginawa nyo ng todo tong AJJ at the same time, trinabaho nyo maigi yung opportunity na to, hindi lang buhay mo yung magbabago eh. Pati buhay ng pamilya mo. Tama ba? Tama. Hindi lang po yun. Ayun. Wala po kaming bahay sa Bicol. Sino mga taga Bicol dito? Mga Oragon. Ayun. Lahi. Yeah, wala kaming balay sa Bicol. Wag na pala kasi hindi maintindihan ng iba. Wala kaming bahay. Nakikita na lang kami sa lola ko. Yung bubong is anahaw, yung dingding is kahoy, tapos yung tulugan is bamboo. Pag bumagyo, wash out. Kaya nakakailang palit kami ng bahay. Mayaman kami. Kasi nakakailang palit ng bahay. Pero again, ganun pa din. Kawayan, tapos anahaw. So yun ang una kong, since na itong negosyo na to, ginawa ko siya. Kasi ang motivation ko nga para sa mother ko na nakakaawa, 22 years na, wala kaming bahay. Imagine mo yun, 22 years na OFW yung nanay ko, walang kaipundang. Kaya sabi ko, itotodo ko dito. Kaya ang unang ginawa ko, mapa-away for good. Pangalawa, pinatayuan ko siya ng bahay sa Bicol. Wow. So syempre, panahon para bumawi sa magulang. Tama ba? Tama. Kasi yung sacrifice niya within 22 years na pagpapaaral, naranasan ko maging OFW, sabi ko ganito pala. Kahit gusto mong kumain ng masarap, titiisin mo para naman may ipadala sa Pilipinas. Tama o tama? Tama eh. Kaya sabi ko, worth it na ibalik ko sa mother ko kung ano man yung pinaghirapan niya ng 22 years bilang isang anak. And believe me, pag bless mo yung magulang mo, i-bless ka din ni Lord. Ayan. Then, ayan, after 1 year and 8 months, sabay-sabay po yan, I was able to hit my first million, ayun, in AJB. Ang pinakamalupit ko, dati, di ba sa Mawa Arena ako na-awardan. Ayan, akala ko yung nakakapunta lang doon yung mga sobrang yaman, yung mga basketballista, kasi di ba doon sila naglalaro. Grabe, pag member ka pala dito, grabe, nasa VIP ka pa nakaupo. Wow. And ayun, nahit po natin yung first car natin. Alam niyo yung nanay ko, negative. Dati siyang member ng ibang company, DXN, Front Row, tsaka Rian. Ayun, so walang nangyayari sa kanya. So sabi niya sa akin dito, huwag mong gawin yan. Kung ano nangyayari sa akin, mangyayari din sa'yo. Bakit hindi ko pinakinggan yung nanay ko? Kasi kung mayaman yung nanay ko, papakinggan ko siya. Kung hindi siya OFW, papakinggan ko siya. Tama ba? So hindi ko siya pinakinggan kasi ang goal ko nga is tulungan yung magulang ko. So ayun po, nung nalabas ko yung first car, teary-eye siya. Kasi inuwi ko siya sa Bicol. Doon ako tawag doon? Ano? Ayan. Doon ko siya pinabless. At yung tingin sa akin ng mga tao sa Bicol, alam mo yun? Bad bad influence. Talaga kasi, syempre anak ng OFW, walang nag-guide. Medyo pasaway.
Pero ganun pala yun, no? Pag binago mo yung buhay mo, magbabago ang tingin sa'yo ng tao. Tama ba? So, nung pinapress ko yung sasakyan, pumasok yung nanay ko, Terry ay pa siya, sabi niya, buti na lang anak, hindi ka nakinig sa akin. Buti na lang pinairan mo yung katigasan ng ulo mo, which is matigas talaga ang ulo mo. Pinaglaban mo talaga kung anong gusto mo. Ikaw yung nag-sacrifice, kaya kung ano man ang meron ngayon. Kasi sa family namin, wala pong may sasakyan. So, privilege ng mother ko na, syempre, tuwang-tuwa. Pati yung mga pinsan ko na mga anak ng mga nasa Canada, lumalapit na. Sabi ko, ay iba. Sila na yung namamansin. Dati, pag wala kang sasakyan, o hindi pa nagbabago yung buhay ko, sino ka ba? Tama ba? Kahit sa handaan, tama? Pag pumunta kayong handaan. Hindi kayo pa-priority eh. Tama? Huli ka eh. Sa labas ka eh. Pero yung mga may pera nasa loob eh. Tama ba? VIP. Kaya ayun po, nakabili rin po ako ng second housing lot sa Batangas, sa likod po ng Padre Pio. Pinapaupahan na. Ayan. And next, consistent top 500 and top 200 po tayo ng company. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi may honor naman ako noon. Kahit napasaway ako. Third honor, second honor, ayun. Kahit na pasaway tayo, meron naman tayong honor. Pero iba pala pag nasa ganitong klaseng opportunity ka. Bukod sa ma-recognize yung hard work mo, at the same time, di ba, makaka-attend ka ng gala night sa Okada, na never ko na-imagine makakapasok ako dyan. Kasi akala ko dati ang nakakapasok lang dyan, yung mga artista, mga bilyonaryo. So, nung nakapasok ako dyan, sabi ko, mayaman na din pala tayo. Because of this kind of opportunity. Kaya sa mga OFW na nandito, nakaka-for good mo lang or member ka ng company na to, ibigay mo yung best mo, tanggalin mo yung doubt. Yan yung nagpapahirap. Pangalawa, emosyon. Walang komisyon sa Emosyon. Alam niyo ba, nung nag-i-start ako dito, yung mother ko lagi akong message. Itatakwil kita bilang anak pag hindi mo tinigil yan, lalaki ka lang dyan. Sabi ko, Diyos ko, wala ka akong jowa. Siyempre, yung upline ko kasi is lalaki. So, lagi kami magkasama, nakikita niya sa post. Ang ginawa ko, blina ko siya. Blina ko siya ng 1 year. Bakit? Pag mayat-maya ako nakikita yung message ng nanay ko, magiging emotional ka ba? Yes. Oo, naman nanay mo yun! Nanay mo yun! And yun ang kahinaan natin, tama? Pero nilabanan ko yung emotion ko kasi gusto kong kumita ng malaki dito. Kasi ito ang ginagawa natin para sa mahal natin sa buhay. Tama? So, pag kumikita ka ng malaki dito, i-lift up ka ng grupo mo, i-lift up ka ng company, di ba? And makikilala ka na isa ka sa mga kumikita dito. Ibig sabihin yung hard work mo talaga, bayad na bayad. Kaya yung mga sabihin nyo yan. Kaya yung mga nag-i-start dyan, ibigay mo yung best mo nang walang arte, walang drama. Kahit walang pagkain sa ako nga minsan, full time ako, 2 days ako hindi kumain, puro tubig lang eh. Oo, kasi bakit iniisip ko, sabi ko, pansamantala lang naman to. Nung nagko-commute ako, nabili ako ng package kahit umuulan, sabi ko, pansamantala lang naman to. Ibibigay ni Lord kung ano ang deserve mo, basta trumabaho ka ng todo. Yan, local travels tayo. Kahit na taga-Pilipinas ka, aminin mo sa sarili mo, hindi ka nakakapag-travel. Bakit? Una, para makapag-travel ka, kailangan meron kang Pera. Ang tanong, may pera ka ba? Pangalawa, pag hindi ka pa member dito pangalawa, time. Yun ang wala, pag empleyado ka or OFW ka, yun ang wala tayo. Oras, tsaka pera. Ba't ko nasasabi? Naranasan ko siya eh. Magbabakasyon. Si mama magbabakasyon. Akala ko madadala niya kami sa Boracay. Kasi nga, umuwi eh. Akala ko makakapunta kami sa Palawan. Kaya lang sabi niya, naku anak, yung dala ko ng ipon, pang batmat lang natin. Pangkain lang sa Jollibee. Aray. Diba? Sabi ko, ano nangyari sa ipon mo? Puro patalo sa inyo, makakaipon ka? Ang inuwi niya lang na pera, mga 2 months sa sahod. Tapos after 2 months, mangungutang sa tito ko. Nagpapa-5-6 yung tito ko eh. Mangungutang siya. Kasi aalis na naman ang bansa. Kaya sabi ko, hindi talaga totoo. Hindi talaga totoo yung pagiging OFW.
OFW, kaya grinab ko talaga yung opportunity na to. Kasi imagine mo, dito sa opportunity na to, may pera ka na, may oras ka pa, magagawa mo pang mag-travel, dito sa Pilipinas. Diba? Kasi ang daming tourist spot dito, pero mismo tayong Pilipino, hindi tayo makarating-rating because of this, dalawang rason. Pera tsaka time na wala tayo. Okay? Yan, international travel in Hong Kong. So, ito po, thank you, Alliance in Motion Global. Kasi because of this opportunity, ayan, nakapag-travel po tayo. First travel ko siya international. Na dati, pangarap ko pumunta dyan para mag-trabaho. Ang dami kong pinsan dyan. Nung nasa Qatar ako, sabi ko, after ng Qatar ko, mag-a-apply ako sa Hong Kong para mag-trabaho. Yung pala may plano si Lord. Pumunta tayo ng Hong Kong, 200 members po tayo. All expenses paid. At grabe, nakakalula sumakay ng rides. Parang ayaw mo nang umulit. Sabi nga ni Coach May, hello Coach May, humihinga na yung kaluluwa sa katawan. Pero grabe, solid talaga. Dito ko naranasan yung mas marami yung pagkain kaysa sa Tao. And ang masarap doon, pumunta ako ng ibang bansa para bakasyon. Alam mo yung kumataw ka ng todo, ginawa mo ng todo yung negosyo, tapos bibigyan ka ng free travel international na company natin. Worth it ba? Yes! Grabe no, every effort mo, yung mga hindi ako kumain, di ba? Yung mga rejection ko noon, okay lang. Nakalimutan ko lahat yun. Okay lang, dito naman ako sa Hong Kong. Tama ba? Yes! Nung nasa Hong Kong ako, sabi ko, pangarap ko na dalhin yung mga leaders ko sa ibang bansa. Ayun, so, ayan. Last March, April. So, pumunta mo kami sa Bali, Indonesia. So, supposed to be dapat tayo sa Coron, Palawan, tama ba? Sa Boracay. Kaso sabi ko, may pera din naman. Why not international na? Tama ba? And yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag ginalingan mo sa opportunity na to, makakapag-travel ka kung saang bansa mo gusto. Nang may oras ka na hindi ka nagmamadali kasi may pasok ka. Tapos na yung ano ba tawag dito? Sick leave. Tama ba? Bakasyon ko sa pagiging employment. Ayan. So, almost 5 days po kami dyan and sobrang ganda. Sobrang ganda talaga ng view. Talagang papapawaw ka. Diba? Sa mga kasama ka dyan. Ayan. Yun lang po yung pinaka-grateful ko kasi sabi ko nga, ito yung pinakamagandang trabaho na binigay sa akin ni Lord. Bakit? Kasi hindi lang sarili mo yung nagbabago eh. Yung mga taong nagtiwala sa'yo, kung saan mo gusto pumunta, at kung anong meron ka, pwede rin nilang makuha. Ang kagandahan dito, tatlo po dyan, dating OFW sa Saudi, sa Kuwait, dalawang Saudi po yan, tapos sa Kuwait. Imagine mo yun, mga dating OFW na nakilala ko lang through Facebook noong 2020. Tapos 1 year naging MC, tapos nagkasasakyan in just 3 months. So sobrang ganda ng company natin kasi bakit? Hindi lang ako yung nagbago yung buhay, pati yung mga nagtiwala sa atin, kayang-kaya din. Diba? Walang una-unahan dito. Na porket nauna yung mentor natin, si Mentor Biden, si Mentor Carlo Ventura, hindi po. Diba? It's so happy nga lang na mas matagal sila. Pero yung resulta nila, nagiging resulta natin, once na ginalingan mo, eh dito mo binigay yung effort mo na naging effort mo sa pagtatrabaho mo. Tama ba? Yan. So, hindi ko nalagay dito lahat ng luxury shopping, pero hindi ko siya nagagawa. Hindi ko siya nagagawa nung OFW pa ako, tsaka nung empleyado pa ako. Dati yung mga cellphone lang natin is Android. Right now, alam nyo ba, tayo na yung nagpapa-incentive ng Armani shirt, ng iPhone. Hello sa mga leaders ko, tsaka diba? Tayo na yung nagpapa-incentive na dati ikaw inaano mo lang siya sa sarili mong pangarap kung magka-cellphone ng iPhone. Pero sabi ko nung nasa Qatar ako, sabi ko, ayoko mag-iPhone, hindi siya user-friendly. Pero at the back of my mind, wala talaga akong pambili. Sino ba ayaw ng iPhone? Sino ayaw ng iPhone dito? Diba? Wala lang tayong pambili, pero pag may pambili ka,
Di ba? Bibili ka. Tama? Ayun. Yeah, so, kumita po tayo dito ng 300,000 sa isang buwan. Wow. Ang hina ng palakpak nyo. Hindi lang kaya palakpakan nyo eh. Bakit? Imagine mo naman, kung hindi ka graduate ng college at wala ka sa ibang bansa at hindi ka seaman or crew sa cruise ship, hindi ka kikita ng 300,000 lalo na kung high school graduate ka. Tama ba? Tama. Saan opportunity ka makakakita, nakikita ka ng 6 figures per month? Sabihin mo sa akin ngayon. Yes! Di ba? Kaya sabi ko kay Lord, grabe! Ang sarap ng experience na high school graduate, hindi naman ako matalinaw. Di ba? Pasaway pa nga sa school. Pero grabe yung plano niya and purpose niya sa buhay ko. Lalong-lalo na pag malinis yung intention mo, imagine mo ang mga kumikita nito, yung mga kapitan ng barko, engineer sa barko, tama ba? Yes. Yung mga professional na nagtatrabaho sa Japan, Hong Kong, Canada. Pero because of this opportunity, kaya-kaya mong kumita ng 300,000 per month. Ayan. Hindi lang yan. Ayan. Napabasa niyo po ba? Ano yan? Pandemic result. Bakit ko siya sinama? Naalala niyo ba nung pandemic? Yes. Ang daming nagsarang tindahan, pati mall. Tama ba? Yes. Pero grabe yung company natin. Yung AJJ, alam niyo kung bakit? Nag-check tayo ng 1.1 million. Nakasapit sa opportunity. Isang OFW, nag-purchase lang ng pinakamalaking package dito sa company. Na pinangutang, sinanla ko yung lupa namin sa Pasok na yun. Yung lupa namin sa probinsya na hindi naman nag-create ng asset, sinanla ko po yun. Sabi ko kay mama, isanla mo yung pamana sa amin ng tatay ko kahit na iniwang kami. Para lang makapag-VIP ako. Yun po yung pinakamalaking package sa company natin. Imagine mo naman, di ba? Nag-risk lang ako, tinanggal ko yung doubt ko. Naniwala ako sa sponsor ko, naniwala ako sa company na kayang baguhin ito yung buhay ko. Hindi lang pala yun yung binigay. Imagine mo naman, mag-check ka ng 1.1 billion. Sa labas, saan ka makakakita na pwede kang kumita ng 1 billion? Meron ba? Wala. Kaya you are so... Ayan, napakaswerte nyo kasi nandito tayo sa ganitong klaseng opportunity na wherein lahat ng pangarap mo, ibibigay niya ng todo-todo kahit pangarap na kapitahan mo. Pandemic result, kumikita ng malaki. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung company natin. Magna 19 years na siya. Di ba? Kayo nga? July 21. Magkakaiba kayo, may 25, may 21. July? 21. Wow! July 21. And yet, nandito pa rin yung company natin and maraming pinabagong buhay at nagiging Millionaires Club. Abangan nyo kasi ang daming, alam mo yun, yung parapol, 1 billion. Grabe, no? Pero sa akin yung 1 billion ay pwede. Papatayo ko siya ng ako. May santena. US trip. Grabe, no? Tapos mabunot ka, dati kang OFW. Tapos nga kami ng mga dating OFW. Tapos mabunot ka, no? US trip, no? Ay! Siram. Di ba na? Sobrang nakaka-amaze. Kaya dapat huwag ka mawawala sa anniversary natin. Ayan. So, this is my second car, Montero Sport po. Alam nyo ba, pinost ko 2018. So, yung first car ko pa lang yun. So, imagine mo, kakabili ko lang ng first car ko, pinost ko siya sa Facebook ko, pinakita ko sa mga leaders ko yan. Kaya meron talagang power yung posting. Meron power yung dream board na tinatawag. Kasi bakit? Nung nakita ko siya, pinost ko siya ng 2018, and yet nabili ko siya 2024, tumindig talaga ang balahibo ko. Birthday ko pa po yun. January 24 nung nabili ko siya. Kaya sabi ko, grabe yung opportunity na to, talagang yung pangarap mo. Maniwala ka lang, trabahuin mo. Baka si mamaya naniniwala ka, hindi ka naman mahataw. Maniniwala lang ako, okay.
online, maniwala ka lang eh. Walang action. Talaga. Parang si Juan Tabag, nag-aantay nung mayabas na malaglag sa ano. Yan. So, kailangan po natin trabahuin yan, no? Master the business and then take action. Magkakasabay po yan. Pag-alala mo yung negosyo, tapos apply. Every day. Para gumaling ka. Tama po ba? Yes. Sa labas, nakikita ko yung mga nakasakay sa Montero is medyo, ano na, yung mga retired na, yung mga oldest na. Hindi naman po ako sa nag-ano, no? Pero syempre, as babae, ito pang malupit, hindi po ako marunong mag-drive. Nakadalawang sasakyan na po ako, hindi po ako marunong mag-drive. Pero ang sarap, di ba? Okay lang, at least may sasakyan ka. Hindi ko na kailangan mag-commute na dati. Pag may presentation ako, pag alis ko ng bahay, Diyosa. Pagdating mo dun sa presentahan mo, conjuring ka na, mas mukhang mayaman pa sa'yo yung presentahan mo. Naghalo na yung amoy ng pawis, tsaka amoy ng papango mo. Tama ba? Sa mga offliner dito. Kaya sa tuwing nakasakay ako sa sasakyan, umuulan, tapos ang lakas ng aircon, lakas ng music, laging napapa-thank you Lord ako, laging thank you doon sa Montero ko. Sabi ko, thank you so much Lord, kasi grabe. Lahat ng pagod, puyat, commute, ulan, diba, hirap, sakit, lahat yon talagang i-bless ka talaga dito ng sobra-sobra. So, ayan po. Sa lahat ng mga, alam nyo ba dati, ba't ko siya sinama? Pangarap ko kasi maging terror na teacher. Terror, no? Terror na teacher, bakit? Nung nag-aaral kasi ako, nasubukan ko mabato ng chalk. Kasi maingay ako eh, kahit president ako ng room. So sabi ko, nakagraduate, kukuha ako ng teacher, pero terror ako. Ayun. Pero ngayon, mabait na po, kasi kailangan natin magbago dito. Ayun. So, ang mga tinuturuan natin, ito ang maganda. Sa school, hindi naman tinuturo paano yumaman. Tama ba? Yes. Sabi nga, mag-aral ka mabuti para after mo mag-graduate, is makahanap ka ng magandang trabaho at magandang sahod. Pero anong nangyari, ang dami kong kasabayan na OFW, mga teacher, mga professional, pero domestic helper ang uwi. Nagtatrabaho sa ibang bansa, mga professional yan domestic helper po sila. Kaya sabi ko, ayun, dito ko in-apply na yung pangarap ko, grabe si Lord, yung pangarap ko na maging teacher, dito ko na-apply. Ang pinakaiba nga lang, dito tituro mo magbago ng attitude, character development, at the same time, paano magbabago yung buhay at makuha din nila kung anong nakuha natin sa company na to. Ang kagandahan sa negosyong to, ayun, so masama ko lang, yung mga OFW na member natin, international, ginagawa part-time, is kumikita rin sila part-time. Yung kasi yung pinaka-importante dito. Lalong-lalo na kung ikaw ay may member na kahit isang OFW pa lang yan, wala kang karapatang magpahinga. Kasi bakit? Kailangan maging purpose mo na tumulong sa mga tao nagtitiwala sa'yo para makuha din nila kung anong nakuha mo. Ayan. So, ito naman po yung mga OFW for good natin. O syempre, yung mga dating OFW na nakilala ko lang din through Facebook, right now, Millionaires Club and Car Achiever na din po. Ayan. So, ito, latest lang ng anniversary yung CMB natin with Mentor Carlo Benaventura and Mentor Mai. Ayun. So, na-awardan po tayo ng Premier Mentor. So, accumulated of 10.9 million. Alam nyo, sa kabilang barangay talaga, pinapalakpakan talaga yun. Imagine mo naman nag-a-avail lang ako ng pinakamalaking package sa company natin. Okay? Pero ito naman yung ibibigay sa'yo ng business na to. Mag-VIP ka, hindi? VIP. Isasanla mo yung kaluluwa mo, hindi. Joke lang. Isasanla mo yung laman ng bahay yung hindi. Sasangla. Isanla mo na yung asawa mong negative. Pero pag gano'n.
Bakit? Alam niyo ba yung company lang natin, yung merong multiple accounts, na may times 3 times 4 ang kitaan? Yes. Kaya napakaswerte mo kung nandito ka. Kaya pag nandito ka, alam, wag ka nang pumunta sa one account policy. Wasting time. Yes. Diba? Kasi imagine mo, in 6 years time, 10.9 million, okay na sa'yo? Yes. Wala kaming bahay, nakabili ng house and lot. Nabago yung buhay. Nabago ko yung buhay ng nanay ko. Kung sa'yo mangyari yun, lilipat ka pa ba? Ayan, so ito po yung latest achievement natin. So again, top 300 ng buong AJJ. Wow. Sa mga, may mga katulad ko ba ditong top 300? Ba't kayo nahiya? Ayun na, ayan si Coach, ayun. Diba? So consistent po tayo, 5 years consecutive, top 500, top 200, and top 300 ng buong AJJ. So ibig sabihin, mula nung kumita tayo ng 6 figures per month, hindi na po bumababa doon. Kasi yan po yung example na talagang kumikita ng 6 figures per month sa company na to. Wow. Kaya kung ikaw, diba? Kaya kung ikaw, pumunta ka dito, huwag mong isipin kung anong sitwasyon mo ngayon. Kung wala ka bang pera sa bulsa mo, okay, kung hindi ka pa kumakain, kumain na ba kayo? Okay, the feeling is mutual. Pero pag ako umaattend sa gantong training, hindi ko nararamdaman ang gutom ko. Bakit? Kasi yung learnings na matututunan nyo, at the same time yung motivation, hindi siya mapapalitan. Kasi pag kumain ka, busog ka, okay lang. Pag wala kang tulog, matulog ka, okay ka na eh. Pero pag wala kang pera at di mo ginawa ito, wala ka ba din pera? Tama ba? Kaya okay lang yan. Tama? Kasi imagine mo naman dating OFW ngayon mukha ng artista. Yes. May magagawa ka ba? Wala na. Siyempre, magkagawa tayo. Magkagawa tayo ng gown dyan sa Soler. Naka-high heels ka. Dati nung unang attend ko, alam mo yun, natagpilok pa ako kasi hindi ka naman sanay mag-high heels. Kasi boys po ako, hindi pa ako nag-high heels. Sapatos okay lang, pero sabi ko nung unang attend ko, ay grabe. Natagpilok pa talaga ako, kaya memorable yun. Pero grabe, grabe. Trabahuin nyo to, pilitin mo makasama ka sa top 300 na company kasi imagine mo yung kung nasa labas ka, yung mga manager na ng bangko hindi natin makasalamuha eh. Tama ba? Pero dito yung mga kumikita ng million per month, nakakakamay mo, nakakausap mo, nakukuha mo yung learnings, nakukuha mo yung energy. All in one. Tama ba? Kaya ang bilis kumita na malaki at ang bilis yumaman dito. Sabi ko nga kanina, huwag mong tingnan kung anong sitwasyon mo ngayon. Kung wala kang pera, kung gutom ka, galing din ako dyan. Isa lang din ako nakaupo dyan na nakikinig. Actually, every Monday nakaupo ako dyan, nakikinig. At nai-inspired pa din sa mga nagtotalk dito. Lalo yung sinasabi, kung anong na-achieve nila, maa-achieve ko din. Kailangan mong sabihin sa sarili mo na kaya-kaya mo and maa-achieve mo siya. Kaya ko. Ma-achieve ko rin. Bakit? It's a sign of affirmation. Na kung mahal mo yung sarili mo, wag kang papayag na kung wala kang pera, hanggang ngayon, 2 years from now, wala ka pa rin pera. Tama ba? Yes. Kaya gawin mo yung negosyo, pag-igihan mo, master the business. Kasi pag minaster mo yung negosyo, kahit saan ka ilagay, kahit hindi mo kasama yung sponsor mo, kikita at kikita ka ng malaki. Ayan. Sino ang mga kasama ko dito sa Shanghai, China? Itaas ang paa. Wow! Ang dami. Napakaswerte natin sa company natin at the same time sa AIM1 kasi this coming November 16 to 22, 1 week po tayo, magta-travel po tayo sa China. Dati, sabi ng pinsan ko, maganda magtrabaho dyan. Kasi mga Chinese ang amo. Diba? Hindi ba sila nagpapakain ng todo, pero malaki ang sahod. Pero right now, kasama pa yung mga mentor natin na Hall of Famer, pupunta tayo dyan para sumakay na naman sa nakakahilo. Diba? Pupunta tayo sa China
Neverland. Ayun. So, pangarapin mo na makasama ka sa mga gantong klaseng travel. Pero before that, di ba, trumabaho ka. Sikreto, yung sipag mo sa pagiging empleyado, dito mo ilagay sa tamang opportunity. At the same time, kailangan tama ang intensyon. Tama ang intensyon at kailangan mabait ka. Mabait ha. Kasi pag yun ang intention mo at makatulong, talagang ibibigay sa iyo ni Lord yung deserve mo para mas makatulong ka pa sa karamihang tao. Okay ba yun? Yes! Yes, so ayan po yung pinaka-Hall of Famer natin. Mentor Carlo Benaventura. So, thank you so much kasi imagine mo yun sabi ko nga yung mga kumikita ng milyon, pero ngayon, nag-handle sa'yo. Kaya papasaan ba at kikita rin tayo ng milyon? Tama ba? Tama. May kasunod pa to eh. Ayun. Pinaka-last na. Okay? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. I know, before ka nandito, before ka naging member ng AJJ, or kung may mga ano ba dito? Prospect or hindi pa member? Prospect online, nasali sa online no? Hindi pa member! Yan. Huwag kayong mahiya! Yan. So sa mga hindi pa member dito, lahat tayo nag-pray. Tama ba? Yes! Lord, tulungan mo naman ako. Di ba? Ang liit ng kinikita ko, paano ba ako makakaahon sa buhay? Please Lord, tulungan mo ako. Ngayon, binigyan ka ngayon ng opportunity. Binigyan ka ng AJJ na opportunity. So kung hindi ka pa member dito, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Mag-member. Magkano? VIP. Magkano yung VIP? 200. Wow! Gawin mo kas agad? Ayun, di ba? So lahat tayo nagpipray na magbago yung buhay, tama? Yes! And then, may purpose si Lord, bakit each of one nakaupo dyan sa kinakaupuan mo? Kasi sabi ko nga kanina, dati din ako nakaupo lang din dyan at nangangarap na one day, ako naman yung nagsasalita sa harap. Yes! Next! Ayan, next. Sabi ko nga kanina, yung Montero pinost ko 2018, nabili ko ng 2024. Ibig sabihin, kapag nagsalita ka sa sarili mo ng affirmation about sa pangarap mo, every day, talagang makukuha mo siya pag sasamahan mo ng gawa. Sabi ko nga kanina, hindi mangyayari lahat pag nasa Diyos ang awa, tapos wala yung gawa. So kailangan, member ka na ng AJJ, galingan mo na. Ibigay mo na yung best mo. Kung hindi ka pa naka-VIP, kailangan i-VIP mo yung accounts mo. Okay? Kung hindi ka pa full-time, kailangan trabahuin mo na mag-full-time ka. Kasi sobrang laki ng kitaan. Sabi ko nga, bakit ako nag-AJJ? Kasi ang sahod ko dati sa pagiging OFW is 20,000. Tapos right now, sabi ko nga, saan ka makakita ng opportunity na doble ang kinikita? Nasa sahod ka, or kikita ka ng 100,000 to 300,000. Tama ba? Kaya sabi ko, negosyo to. Hindi pwede nakikita ako ng 20,000 per month. Kaya talagang wino-workout ko na kumikita consistent ng 6 figures per month. So, ibig sabihin, na kaya ko, isang babae, kung lalaki ka, mas kayang-kaya mo. Tama Tama? Yes! Lalo na, lift Kaya ko. provider ka. Tama? At kung babae ka naman, huwag lang tayong puro drama at pabebe. Ayun, oh. Ayun, oh. Tama! Tama! Oh, at least. Kailangan astig ka. Na kung kaya ng lalaki na kumikita ng malaki, kailangan kung babae ka, kumikita ka rin ng malaki. Kung kaya nila magkasasakyan, kailangan kaya mo rin magkaroon ng sarili mong sasakyan. Sabi ko nga, ako hindi marunong mag-drive, pero at least may sasakyan. Pero with this kind of opportunity, right opportunity, nandito ka na. Trabahuin natin, pagtulungan natin, master the business. Alam ko lahat ng effort nyo, lahat ng purpose nyo, basta para sa pamilya nyo and para sa team nyo, talagang makukuha nyo. With that,
Thank you so much and good evening, members.